Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Naging babae na siya ng iba, napakahirap na hindi ka sumuko. Nabalitaan ko na siya at ang lalaking iyon ay mayroon ng mga anak na babae. Fu may a face not reconciled to say. Sa palso ni Fu, marami rin siyang humahabol, ngunit walang makakapantay kay Fu Leng, kaya naman naiinggit siya kay Ivory. Sa tuwing iniisip ni Fu Mei na ang lahat ay hindi kasing ganda ni Ivory, lalo na niyang gustong patunayan ang kanyang sarili, ngunit may mga bagay na hindi mababago kung hindi niya tatanggapin. Halimbawa, tulungan ang malamig. Ang pinakamahusay na binata sa nakababatang henerasyon. Hindi makakahanap si Fu Mei ng mas mabuting tao kaysa kay Fu Leng, at hindi niya hahayaang magbago ang isip ni Fu Leng. May kinalaman ba ito sa iyo? Kaya mo ba siya matatalo? Lumapit si Fu Leng kay Fu Mei at pinatay siya. Ibinaba ni Fu Mei ang kanyang ulo sa takot at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi pangkaraniwan na patayin siya sa kanyang init ng ulo at paraan. You don't want to use me to do anything. I warned you, huwag kang magpapakita sa harapan ko in the future. I want you to die. Kahit ang patriarch ay walang oras para pigilan ka. Sabi ni Fu Leng. Natakot si Fu Mei. Walang sabi-sabi. Tumalikod siya at umalis. Huminga ng malalim si Fu Leng at sinabi sa sarili, "Something na tao, paano ko siya mapapabuti?" Mundo ng Xuanyuan. Kinailangan ni Linlong ng kalahating buwan upang mahanap ang puso ng pamilya ng dragon. Ngunit sa sorpresa ni Aaron, ang puso ng dragon ay hindi tulad ng kanyang naisip. Sa ibabaw, ito ay isang pangkaraniwang bato. Puro itim ang dating nito, at kakaiba rin ang hugis nito. Walang espesyal dito. Natatakot ako na walang makatingin dito kung ihahagis sa batong halo. Bukod dito, hindi maramdaman ni Han Sanchen ang anumang enerhiya mula sa puso ng pamilya ng dragon. Para sa kanya, ito ay isang pangkaraniwang bato, ngunit si Linlong ay parang isang kayamanan. Sigurado ka bang ito ang puso ng mga taong dragon? Hindi ako nagkamali. Paano ko mararamdaman na ordinaryong bato lang ito? Ipinaalala ni Aaron kay Linlong na natatakot siya na umalis si Linlong at pumunta rito ng walang kabuluhan. Paano ako magkakamali? Tanging ang dragon lang ang nakakaramdam ng kapangyarihan ng puso ng dragon. Sa isang kahulugan, isa itong ordinaryong bato para sa mga tao, mahabang paliwanag ni Lin. Tumanggo si Han Sanchen, kahit na hindi niya nararamdaman ang puso ng dragon, ngunit hindi nakakagulat na ito ay Tianbao na pinalaki para sa dragon. Pwede na ba tayo? Sinabi ni Aaron kay Linlong. Tila nagdadalawang isip si Linlong na para bang may mahirap sabihin. Kung may sasabihin ka, huwag kang masyadong makulit. Sabi ni Aaron. Gusto ko munang bumawi. Kung tutuusin, kung aalis tayo sa sinaunang larangan ng digmaan, baka kailangan nating harapin si Chimeng, sa aking kasalukuyang lakas, hindi tayo maaaring maging kumpi ng kanyan, mahabang sabi ni Lin. Kahit na bumalik ka sa tuktok ng iyong lakas, ito ay isang kanyan na kumpi lamang. Siya ang espiritu ng espada ng sinaunang artifact, at ang kanyang lakas ay maihahambing sa malakas sa lahat ng direksyon. Ano ang silbi kung babalik ka? Ang walang awa na pag-atake ng Aaron. Tungkol sa Chi Dream bagay na ito, Aaron ay hindi naisip ng isang magandang paraan upang harapin. Ngunit malinaw na imposibleng ibigay sa kanya ng direkta ang Jade Sword. Ang Aaron ay pinilit sa pagkaalipin noon, na pinilit ng sitwasyon. Ngunit ngayon, alam na si Chimeng ay hindi isang tao,
ngunit isang espiritu ng espada, hindi maaaring yumukod si Aaron sa kanya. Bukod dito, nakakalungkot para sa Aaron na hindi magbigay ng ganoong artifact kay Su Yingxia. Nakahanap ka na ba ng paraan para makitungo kay Chimeng? Bakit hindi ka nalang manatili dito at pag-isipan ito? Sabi ni Lin, walang silbi ang mangarap lang. Kailangan mong harapin ang aktwal na sitwasyon bago mo malaman kung paano ito haharapin. Hindi binibigyan ni Han Sanchen si Linlong ng anumang pagkakataon, dahil ito ay isang pag-iisip lamang at pag-aaksaya ng oras. Ang ulo ni Linlong ay walang lakas na lumuhad. Alam niya na kahit anong sabihin niya, tiyak na ayaw magstay dito ng Aaron. Okay, bumalik muna tayo sa Xuanyuan World. Nakompromiso si Linlong. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi pwedeng dahil kay Chimeng. Matagal na tinanong ni Aaron si Lin, dapat may sariling isip ang taong ito, ngunit hindi mahulaan ni Aaron. Matagal na nag-alinlangan si Lin at sinabi kay Aaron, sinasabi na ang kapangyarihan ng puso ng dragon ay maaaring ganap na baguhin ang ating konstitusyon. Gusto ko lang subukan kung ano ang pakiramdam na malaman kung gaano ako kalakas ng puso ng dragon. Hinampos ni Han Sani si Linlong sa ulo at sinabing, magkakaroon ng maraming oras para maramdaman mo kung ano ang pagmamadali. Lin mahaba nodded, at ngayon ay pumirma ng isang kontrata sa Aaron, ito sa harap ng Aaron, maaari lamang masunurin. Bumalik sila sa parehong daan. Nakuha ni Aaron ang Jade Sword, at alam din niya ang lakas ng kanyang palakol. At nakuha ni Linlong ang puso ng mga taong dragon. Pareho silang natamo ng malaki sa negosyong ito, ngunit ngayon ay hindi alam ng Aaron na isang mas malaking krisis ang ipinanganak. Dumating si Fu Leng sa mundo ng Xuanyuan, at pumapatay. Para kay Fu Leng, ang mundo ng Xuanyuan ay isang mababang mundo, at ang mga taong naninirahan dito ay natural na mabababang nilalang, kaya kapag pinatay niya ang buhay ng mga tao, hindi siya makaramdam ng pagkatay ng mga hayop. Maulap na bulwagan. Isang dosenang miyembro lamang ng ethereal sect ang lumuhad sa harap ni Fu Tian, nanginginig. Para sa kanila, ang binatang ito ay parang demonyo, isang demonyong pumapatay ng mga tao nang hindi kumukurap. Sa loob lamang ng 2 araw, isang dosenang miyembro na lang ang natitira sa daan-daang miyembro ng ethereal sect, at tila hindi siya titigil hanggat hindi niya napapapatay silang lahat. Sino ang makakapagsabi sa akin kung nasaan ang Aaron, ililigtas ko ang kanyang buhay. Walang maraming pagkakataon. Pakiusap, pahalagahan mo sila. Tumingin si Fu Tian sa mga miyembro ng ethereal sect na nakaluhod sa harap niya at sinabing may malamig na ekspresyon. Hindi talaga namin alam kung sino si Aaron. Pakituwiran mo kami. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Basta't bitawan mo ako, matutugunan ko ang anumang pangangailangan mo. Mayroon na lamang isang dosenang mga tao ang natitira na may labis na mapagpakumbabang saloobin. Upang mabuhay, hindi nila gusto ang kanilang sariling dignidad. Ngunit si Fu Tian, ang Diablo, ay walang awa, at ang babaeng ito ay walang tukso sa kanya. Si Fu Tian ay isang napakamatiyagang tao. Hindi niya madaling baguhin ang kanyang layunin kung siya ay may crush sa kanya. Nawala si Ivory sa mundo sa loob ng napakaraming taon, at hindi sumuko si Fu Tian sa kanya. Mula sa espesyal na kaso na ito, makikita natin kung gaano siya dedikado. Bagamat ipinakita ng babaeng nasa harapan niya ang hitsura ng pagpapaubaya, hindi man lang sila nilinggan ni Fu Tian. Hindi ko nakuha ang tamang sagot. Sa sandaling bumagsak ang boses, pinatay ni Fu Tian ang isa pang lalaki. Ang bulwagan ng konseho ay sumigaw sa takot, at ang lahat ng miyembro ng sekta ay natakot sa kakilakilabot na paraan ng pagtulong sa langit. Para kang pumatay ng langgam. Tumayo si Fu Tian, pumunta sa isang miyembro ng sekta at nagsabi, bibigyan kita ng pagkakataong sabihin sa akin kung nasaan siya, at hahayaan kitang mabuhay. Mahirap ba? Nanginginig na sa takot ang lalaki, tumango, at umiling muli. Marahil ay hindi niya alam ang sinasabi nito. Alam mo naman kung nasaan siya, diba? Nagpatuloy si Fu Tian. Sa pagkakataong ito, napakasimpleng umiling ang lalaki, dahil hindi niya alam ang kinaroroonan ni Aaron. Kung alam niya, matagal na niyang sinabi kay Fu Tian. Paano siya maghihintay hanggang ngayon? Ayaw mong mabuhay, hindi mo ako masisisi. Napabuntong hininga si Fu Tian at hinampas ang lalaki sa takip. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na sumigaw. Nahulog siya sa lupa at 7 butas ang damyugo hanggang sa mamatay.
Sa pagtingin sa ilang taong naiwan, nakasimangot si Fu Tian. Mahirap sabihin na ang mga taong ito ay talagang hindi alam kung nasaan ang Aaron. Kung hindi, sa sitwasyong ito, paano sila magtatago ng sikreto para sa Aaron? Ngunit ayon sa mga taong dumating sa mundo ng Xuanyuan sa ugat ni Fu, ito ang huling lugar kung saan lumitaw ang Aaron. Hindi mo talaga alam kung nasaan ang Aaron? Tanong ni Fu Tian sa karamihan. Halos lahat sila ay sabay-sabay na umiling at ipinahayag ang kanilang kahulugan ng napakasimple. Akala ko maniniwala si Fu Tian at bibigyan sila ng paraan para mabuhay. Ngunit ang mga salita ni Fu Tian ay naging dahilan upang mawalan ng pag-asa ang lahat. Dahil hindi mo alam, walang use value. What's the point of living? Walang magawang umiling si Fu Tian, ipinakita ang kanyang walang magawang anyo. Nang malaman ng mga miyembro ng angkan na sila ay mamamatay at gustong lumaban para sa pagkakataong makatakas, laking gulat. Nila nang makitang may isang matalas na salita ang napawi sa kanilang leeg. Walang sakit, at kahit na nahulog ang kanilang mga ulo, nakita nila ang kanilang mga katawan. Magbuhos ng dugo na parang tubig. Ang Fu Tian to ay isang ethereal clan. Sa loob lamang ng 2 araw, nawasak ang Centennial Clan. Walang nararamdaman si Fu Tian tungkol sa mga resultang naidulot niya. Ang mga mas mababang nilalang ay parang grupo ng mga nunal na langgam. Paano makakaapekto ang mga nunal na langgam sa mood ng mga tao kapag sila ay namatay? Basura, saan ka nagtatago? Sa tingin mo, may silbi ba talaga ang pagtatago? Ang mga mata ni Fu Tian ay puno ng matinding intensyon na pumatay, disdaining na sabihin. Para kay Fu Tian, ang Aaron ay hindi lamang karibal sa pag-ibig, kundi isang taong nagpaparumi kay Ivory. Sa makatuwid, hindi lang niya gustong mamatay si Aaron. Gusto niyang pahirapan si Aaron hanggang mamatay. Sa ganitong paraan lamang may lalabas ni Fu Tian ang kanyang galit. Pagkatapos umalis sa Ethereal Sect, nagpunta si Fu Tian sa ibang mga lugar para magtanong tungkol sa Aaron. Siyempre, walang kulang sa paraan ng massacre para kay Fu Tian. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay bumalik sina Aaron at Lin mula sa sinaunang larangan ng digmaan. Pagbalik nila sa Ethereal Sect mula sa Dark Forest, napansin nila ang isang kakaibang atmosphere bago sila pumasok sa Ethereal Sect. Nagtataka ka ba kung bakit walang tao? Tinanong ni Linlong si Aaron. Natuklasan ito ng Aaron sa mahabang panahon. Kakaiba talaga. Bagamat sinasabing patay na sina Zhang Tailiuyo at Yan Qinghua, hindi pa rin kumalat ang balita, kaya't ang pagkakasunod-sunod ng Ethereal Clan ay nasa gitna pa rin ng mundo. Ngayon ay walang laman, tulad ng lahat ng tao ay tumatakbo palayo, na ikinabigla ng Aaron, ang balita ng pagkamatay ni Zhang Tailiuyo at Yan Qinghua ay kumalat, kaya ang mga miyembro ng clan na ito ay pumunta sa ibang mga angkan. Si Aaron ay nag-aalinlangan sa isang paraan. Si Lin ay umiling-iling. Ang ethereal na sekta ay may sariling kakaiba. Bilang mga miyembro ng Ethereal Sect, hindi sila kailanman madaling magkubli sa ibang mga sekta. At kung wala ang suzerain, pumili na lang ng isa. Kailangang tumakbo sa oras na ito, biglang naamoy ni Linlong ang isang hindi pangkaraniwang amoy ng kamatayan sa hangin. Ang madugong amoy ay tiyak na hindi kasing simple ng pagkamatay ng 1 o 2 tao, na laman din ang pangyayaring nagbago ang kanyang mukha at umakyat siya sa bulwagan ng mga Zhangmen. Mas maraming bangkay ang nakita ni Aaron, at ang ilan sa kanila ay nagsimulang mabulok, halatang hindi lang patay ang ganoong eksena, mabigat ang pakiramdam ng Aaron. Mayroong daan-daang miyembro ng Ethereal Sect na halos patay na sila. Matigas na sinabi ni Lin, bagamat ang Ethereal na sekta ay may mga hinanakit sa ibang mga sekta, hindi nito kailanman papatayin ang lahat ng mga sekta. Bukod dito, ang gayong malaking bagay ay tiyak na makakaistorbo sa korte ng imperial, na talagang hindi ito ang pananggahasan ng mga ordinaryong tao na gawin. Hindi ang pinangangahas na gawin ng mga ordinaryong tao. Ang pangungusap na ito ay tila nagpapaalala sa Aaron, ngunit hinayaan ding mag-alab ang galit ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.